Okay, let me give this very easy and yet very clear explanation or example. Okay. Isang paraan para, kumakain po kasi ako ng candy, medyo masama ang lalamunan ko, no? Medyo dalian natin ng konti para mag-get sila itong, yung gusto ko sabihin, illustration. Diba? Mas maganda pag bumibili tayo ng mga libro, mga Bible stories. Sige nga, bumili ka ng Bible stories tapos walang picture. Diba? Mahina. Parang walang bibili nun. Pero pag mayroong pictures, makasama illustration, gets na yan. Bibilin talaga yan. Okay. Ito po yon sasabihin ko po sa inyo. Tungkol po ito sa utang. Kung kayo po ay mga taong walang utang, alam po ba ninyo, kayo po ay super blessed. Dahil talagang yung provision ni Jesus, on a daily basis, nararanasan po natin, no? Okay. Ganito po sasabihin ko po sa inyo. Let's say, magbigay tayo ng mga pangalan para mas madali po, no? Si William, halimbawa, si William ay isang tao na palautang. Utang dito, utang doon, utang dini, utang there. So, walang katapusan, puro sa utang. Ang gagawin niya, babayaran niya isang utang niya. Okay? Tapos, after that, uutang na naman. Yung pinambayad niya, uutangin niya uli. Para mabayaran doon, uutangin niya. Walang katapusan yung utang. Okay. And then, meron siyang kaibigan, pangalanan lang natin na Mario. Si Mario, isang super-duper bilyonaryo. Tapos, naawa itong si Mario dito kay William. Amen? Naawa siya. Pero ang ginawa nitong si Mario, nagbukas siya ng account para kay William. Nagbukas siya ng account para kay William dahil naaawa siya. Nagbukas siya sa bangko. Halimbawa, yung pangalan ng bangko ay bank. Ano lang natin? Huwag na magpangalan ng mga bank pala. Bank. Nagbukas siya noon ng halagang 1 million pesos para kay William. Ang utang lang naman ni William ay 700,000 pesos. So, meron siyang sobrang 300 pa, kung tutusin, di ba? Ayun. So, ang ginawa ngayon ni Mario, pinuntahan niya si William. William, pumunta ka roon sa ating The Bank. Nagbukas ako roon ng 1 million pesos under your name. O ngayon, ito na po ang reaksyon ngayon ni William. Magbigay tayo ng dalawang senaryo sa reaksyon ni William. Unang senaryo, pinuntahan nga siya ni Mario. Tapos, William, I open an account under your name sa The Bank. So all you have to do is just go there, show up, and get your money. Oo. Kasi nasa pangalan mo na yun. Unang senaryo, hindi naniwala si William. Binobola mo naman ako eh. Yun. Hindi siya naniwala. Sabi pa niya, binobola mo naman ako. Pero, tanongin ko kayo, kung ba hindi naniwala si William, ang ibig bang sabihin nun ay hindi totoong nag-open ng account si Mario? Di ba hindi? Kahit hindi naniwala si William, naka-open pa rin yung account under William's name. Amen. So, hindi siya naniwala. Pangalawang senaryo. Sayang, di ba? Hindi siya naniwala, nandun na eh. Pero sayang. Pangalawang senaryo. Pinuntahan uli ni Mario. Pangalawang senaryo na ito Pinuntahan ni Mario si William. William, you know what? I open an account sa halagang 1 million under your name sa The Bank. Talaga? Maraming salamat. Ang ginawa niya, naniwala siya at kinuha niya yung pera at nakabayad siya ng mga utang niya. Saan kayo sa dalawa? Bilang isang Kristiyano? Sa unang senaryo na wag naman sana? No? O sa pangalawang senaryo? Masarap po sa pangalawang senaryo. Sapagkat dito, prinobide na yung kaligtasan natin. Ang gagawin mo na lang, kailangan mong panampalatayanan yun. Manampalataya ka that Jesus paid all of your sins, past, present, future.
para ito magkaroon ng effect sa buhay mo. At ang masaklap ito, may nangangaral ngayon ng gospel, mga grace preacher, binayaran na ni Jesus ang inyong mga kasalanan, ganun nga. Pero, chika lang naman yan, hindi ako naniniwala dyan kasi may religion naman ako eh. O, di ba? Yun yung scenario number 1. Yan po ang mga pupunta ng impyerno. Prinobide na po yung way, makinig po mabuti, prinobide na yung way para sa sukat ikaligtas ng tao. Pero mas pinili pa rin ng tao yung kanilang own way na sila ay magbayad ng kanilang mga kasalanan. Sa mga kung anong ginagawa pa na good works, kaya sa mahalugod daw ang Diyos. Parang ganun po yung scenario number 1. Dahil hindi naniwala si William kay Mario na nagbukas siya ng account, patuloy pa rin nagbabayad ng utang ngayon. Itong si William. Pero sabi ni Mario, bayad na. Yung mga utang mo, ano na, ibig sabihin na may pera na doon, kunin mo na lang. Pero hindi siya naniwala eh. So sayang, di ba? Ganun din po yan ngayon. Under the new covenant of grace, provided na po ang kaligtasan. Pag sinabing provided, 100% sure. 101 o 120. Basta walang katapusan na sureness. Assured ka na nandyan na yan. Parang palatayanan mo. Namatay si Jesus sa cross 2,000 years ago. All of our sins, makinig pong mabuti, all of our sins, past, present, future, bayad na pong lahat. Settled na. Once for all time. Kailangan mo lang panampalatayanan yan para magkaroon ng effect sa buhay mo. Buhay na walang hanggan po yan. Zoe life. So, pagbayad ng utang mo, ito naman sasabihin ko. Sa scenario number 1, kasi hindi naniwala si William kay Mario, di ba? Pero doon sa scenario number 2, naniwala siya at kinuha niya sa bangko yung pera niya. Ano ba ang pwedeng gawin ngayon ni William kay Mario? Isa lang, magpasalamat. Kailangan magtutuwad-tuwad pa siyang gano'n. Mas magtutuwad-tuwad ka pa dyan. Wala na. Siya na yung naging dahilan para mabayaran yung mga utang mo. So, yes. Di ba? Magpasalamat ka lang. Ngayon, bilang mga Kristiyano, naligtas tayo sa biyaya. At sabi ng Efeso 2, 8 hanggang 10, walang naliligtas sa mabuting gawa. Dahil sabi naman ng Roma 6, walang matuwid, wala kahit isa. Kaya naman pala. Kaya sabi ko po, kapag ikaw ay Kristiyano na, walang makapag-aalis ng kaligtasan mo. Alam mo kung bakit? Kasi naligtas ka na wala kang ginawa. So wala rin makapagtatanggal ng kaligtasan na yan. Yan ay perfect gift galing sa perfect Savior. Ngayon, karamihan dito ngayon sa mundo nagdidiwang ng Holy Week, no? Ako wala po sa akin yan, wala sa amin mga ganyan, no? Dahil bilang Kristiyano, araw-araw we commemorate Jesus' finished work on the cross. So, kaya ganun pa man, samantalahin natin itong this season, no? To let the people be educated kung ano yung truth. I-educate natin sila tayo mga Kristiyano. Educate people to let them know that Jesus paid all of their sins. Kahit gaano pa ito karami. Paano pastor, ganito po ganyan. Paano, gano'n. Paano brother, ganito. Kahit ano pa yan, walang kasalanang hindi kayang patawarin ng biyaya ng Panginoong Jesucristo. Walang laki ng kasalanan. Sabi ng Bible, kahit ang kasalanan mo ay sing dami pa ng ganito, ng ganyan, kaya kong patawarin niya. Mahal kita, sabi ni Jesus. Okay? Holy Week, samantalahin natin to sapagkat ito po ay tradisyon na ginagawa ng mga karamihan dito sa mundo, no? In fact, meron po silang mga pero ang maganda po sa ganito, pwede nating ibahagi yung 7 last words na siya ko pong gagawin vlog na maayos, no? Talagang meron ako mga kodiko for that. Na aayusin ko po yung presentation. Diba? Para mabigyan din natin ano ba yung kahalagahan ng mga salita ng Panginoon. So they say, huling mga salita niya. Yung 7 last words. Yung mga huling salita ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Nalalagutan na siya ng hinanga. Pero tingnan po ninyo, ipinako siya mula alas 9. Namatay siya ng alas 3. Pero kahit struggle siya, nagsasalita siya. Pero yung mga salitang binitawan niya, kay iinam na i-apply sa buhay. Especially yung it is finished.
Na malaman mong, hey, pinatawad na pala ako eh. It is finished. Tapos ang pinakahuli noon, my Father, into thy hands I commit my spirit. Di ba? Pero meron po siyang sinabi doon, my God, why hast thou forsaken me? Diyos ko, bakit naman po ninyo ako pinabayaan? Bakit nung time na yon, ang tawag ni Jesus sa God the Father ay Diyos ko. My God, why hast thou forsaken me? Bakit nung time na yon, ang tawag ni Jesus sa kanyang Father ay God? Because during that time, nire-represent tayo ni Jesus. All of humanity. Yan ang nire-represent niya doon sa cross. At nakita ng Father si Jesus. Nakita niya lahat ng kasalanan ng mundo nandoon na sa Panginoong Hesukristo. Kaya iniwan na siya ng Ama during that time. Tandaan niyo, ang Diyos hindi tatagal sa kasalanan. Lahat ng kasalanan ng mundo nandoon na. Kaya lahat naman ng puot ng Diyos, ibinagsak niya ngayon kay Jesus. Lahat ng puot ng Diyos, makinig pong mabuti. Lahat ng puot ng Diyos, ibinagsak niya kay Jesus. Once for all time. Amen? Pero, makinig pong mabuti. Nung naibagsak niya ng kanyang puot, nagbalik na po yung relasyon. Father, into thy hands I commit my spirit. Wow. Thank you, Jesus. That's all I can say. Maglulupasay ako, magtututuwad ako, kung anong gagawin mong ganyan-ganyan na para magpasalamat. No, just say the word thank you. Be happy knowing Jesus is always with us. Hindi ka lang niya iniligtas, binabantayan ka pa niya on a daily basis. Amen. Siya ang gumagabay sa atin. Tandaan nyo, it is finished na. Kung meron mang ano ngayon, kino-commemorate lang natin. Kaya yung mga nagpipinitensya, doing a lot of rituals and all that, oh my, ayaw ko na lang magsalita, baka may magalit pa. Pero, importante alam natin yung truth. And you shall know the truth. And the truth shall set you free. Kaya kung hindi ka pa subscriber sa channel na ito, I invite you to do so. Click the notification bell, share this video, share the wonderful love of the Savior, the Lord Jesus Christ Himself. And as always and forever, thank you, and Jesus truly loves us all.